Okay, pagdating dito sa power forward ng San Miguel Beer, ang tinitignan nila ay may dalawa silang options dyan. Of course, alam na natin na baka itong si Manuel o kay si Brondial pwedeng ma-trade. Pero ang tanong ay kung sino ang ipapalit ng SMB. Well, pwede silang kumuha either sa draft or sa pamamagitan ng trade. Kung draft ang titignan natin, ang isang option dyan ng San Miguel Beer ay itong si Ken Taffin. Si Ken Taffin ay isang field foreigner na ang height niyan ay 6'5", at ito ay isang kilalang inside player na may 3-point shooting. Kumbaga itong big man na to, itong si Taffin, pwede siya na maging stretch 4 ng San Miguel katulad ni Arvin Santos dati na isang stretch 4 ng San Miguel na may 3-point shooting. At nakita naman natin kung paano kino-complement ng isang big man na may outside shooting na may 3-point shot, ito si Junmar Fajardo. So kung sakasakali ito si Ken Taffin, hindi naman yan magiging number 1 pick. So posibleng bumagsak yan ng number 5 or mas mababa pa. So mas madaling makukuha ng San Miguel Beer sa pamamagitan ng pakikipag-trade either sa Northport, sa Terra Firma o sa iba pang mga koponan. Kung hindi naman nila kukunin ito si Taffin, ang isang option pa dyan ay ito si William Navarro ng Northport Batang Pier. Si Navarro, alam na natin kung ano ang kaya niyang gawin. Yun nga lang, medyo may risk dito kay Navarro dahil ito ay nagre-recover mula sa isang ACL injury. Bata pa naman si William, so pwede siyang makarecover dyan. At kung makuha yan ng San Miguel Beer, hindi kinakailangan na mataas din yung value na kapalit dahil syempre yung risk nasa San Miguel. Dahil kukuha sila ng isang player na merong injury at nagre-recover pa. So pwedeng ipalit ang San Miguel Beer para dito kay Navarro, ito si Brondial o kaya si Vic Manuel, at sasamahan na lang either ng first round pick o kaya ito si Noy Baclao. So either yang si William Navarro o si Ken Taffin ang kukunin malamang ng San Miguel Beer para sa power forward. Sinabi na ni PBA Commissioner Willie Marcial na pinag-aaralan na ng PBA na bawasan yung mga restrictions doon sa mga rookies na gustong mag-apply sa draft. At kabilang na dyan, yung pag-alis doon sa rule na yung mga over 30 years old ay hindi pwedeng sumali. Kung yan ay mangyayari, mukhang makukuha na ng Barangay Ginebra yung posible nilang maging target. At ang tinutukoy natin dito ay itong si Stephen Holt na kung titignan natin yung kanyang credentials ay masasabi na posible isa doon sa mga maging replacement itong si Jeremiah Gray. Itong si Stephen Holt ay isang 6'4" guard. At kung eligibility pag-uusapan, meron na siyang Philippine passport, so pwede na talaga maglaro. Itong si Holt ay naglaro dito sa Atlanta Hawks to sa NBA Summer League at naging bahagi na rin ng mga teams sa Germany, Poland, Kazakhstan, Slovenia, Romania, Czech Republic, Australia, Spain. Ibig sabihin halos nalibot na niya buong mundo at ito ay nagsasabi na mahusay talaga itong player. Nung siya ay naglaro doon sa kanyang high school, ang kanyang average ay 15.2 points, 3.8 rebounds at 4 assists. At doon sa kanyang college level ay nag-average siya ng 44% shooting mula sa 3-point area at 83% naman mula sa free throw. Kaya ibig sabihin, kung pag-uusapan natin yung kanyang credentials, naglaro ito sa NCAA at nakapaglaro na rin of course doon sa Summer League. Alam naman natin, hindi ka kukunin dyan sa NBA Summer League kung wala kang ibubuga. So kahit hindi siya na-draft sa NBA, masasabi natin talaga na may di-calibreng player ito. At kung ang shooting percentage mo mula sa 3-point area ay 44%, abay napakalaking bagay niyan lalo na kung Ginebra ay kinakailangan ngayon dahil ito si Jeremiah Gray matatagalan bago bumalik. So pwedeng-pwede nilang makuha itong si Stephen Holt kung sakasakali. Nag-release na po ang PBA ng official date para dito sa darating na draft. Ayon dito sa latest reports na lumabas, ang PBA draft po ay magaganap sa September 17. Kailangan na po nating linawin, ito pong PBA draft, bago po siyempre gawin yan, ay magkakaroon ng tinatawag na start of application. July 20 po, nag-umpisa na yung mga aplikante na pwedeng mag-apply. July 20 pa. Ang deadline po ng application ay sa September 10. Ibig niya sabihin, para maliwanag, July 20, start ng application ng PBA Rookie Draft. September 10, yung deadline ng application. At September 17, yung PBA Draft mismo. So, ang maliwanag dito, kinakailangan by September 10, yung mga rookies ay nakapag-apply na dito sa PBA.
nag-declare na sila at nasubmit na lahat ng papeles at na-approve na. Dahil kung sasubmit ka pa lang doon sa September 10 deadline, hindi ka na makasasali dahil kinakailangan pa syempre na iproseso yung mga papeles mo. Very important yan, particular na doon sa mga field foreigners na gustong mag-apply dito sa draft. So, ibig sabihin, kung by September 10, yung mga pangalan katulad nila Cedric Bearfield, Justin Baltasar, at yung iba pa ay hindi nag-apply, hindi na sila pwedeng magpa-draft, after nun, ibig sabihin, next season na pwede. So, kinakailangan makita natin within this month, dito natin malalaman kung yung mga players na nabanggit, katulad nitong sila Baltasar, si Bearfield, si Ken Taffin, itong sila Richie Rivero, at yung iba pa, ay mag-a-apply talaga o hindi. Dito rin natin makikita kung paano po posisyon yung mga iba't ibang teams para makuha yung mga players na sa tingin nila ay makakatulong sa kanilang koponan. Kinumpirma na ni PBA Commissioner Willie Marshall na itong Bay Area Dragons nga ay kasali dito sa PBA Commissioner's Cup. Pero merong mga pagbabago doon sa rules. Unang-una, hindi sila pwedeng magpalit ng import. Yung height limit ay kailangan katulad din sa mga ibang teams. At pangalawa, yung mga players na maglalaro para sa Bay Area ay kinakailangan local doon sa country nila. Ibig sabihin, kailangan taga-China talaga. Hindi pwede silang kumuha ng mga ibang players. At yung rules na mag-a-apply sa mga PBA teams na local ay ganun din dito sa Bay Area Dragons. Pumayag naman ang Bay Area dito at dahil dito sinasabi ng iba mukhang panahon na para mag-invite na rin ang PBA ng ibang Asian teams dito sa ating liga. Nakita naman natin kung ano naging epekto nung nandito yung Bay Area Dragons, lalo na no finals, tumaas yung attendance talaga. Pero bukod yan syempre, iba kapag yung mga PBA teams natin at yung mga players ay nagkakaroon ng experience na makipaglaro sa mga international players. Syempre, malaking bagay yan, lalo na doon sa pag-training natin sa Gilas. So kumbaga, tataas yung kalidad ng mga players natin dahil mapipilitan silang mag-evolve kumbaga o i-upgrade yung skills nila, lalo na at ang kalaban nila ay taga-iba yung dagat. Dagdag exposure din yan dito sa mga players natin, pati na doon sa mga nasa ibang liga. At syempre, kung maganda maging performance, may makikilala din ang PBA. Tandaan natin, ang taas daw ng interes dito sa PBA nung naglaro dyan yung Bay Area Dragons mula sa China at sa iba pang mga Asian countries. So kung mangyayari yan sa PBA at magiging kumbaga parang international league na sila, makatutulong yan. Dito of course, una-una sa revenue ng PBA, additional nakita yan pagdating doon sa ratings at sa attendance. At syempre, malaking bagay yan para doon sa ating national team na instead na magpunta pa sa iba yung dagat para mag-training, pwede nang isabay sa mga PBA games. Happy birthday kay Stephanie mula kay John Patrick Abrea at shout out kay Admond de Guzman, Ronaldin Landrito, Rihanna Santiago, Ray Nalik, Jonathan Iloso, Abig Grafriel, Jaman Andes Family, Ruben Dolor, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus, Girly Baduria, Roman at Red Steven Agustin, Enrico at Presi Angsioko, John Ray at Jordan D. Malanta at Sid Maria, Michael D., Kagawad Katsakino Dukusin, Andrew Anyosa, Rico Olarte, Rene Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Jonel Alagon at Celino Valles Family, Carlito Bolima, Myron Almosa at Balyete Family, Joseph Pineda, Anthony Alon, Brian Andres, Ariel, Kimi Ruth, Angelica Arlu at Luvel Dazo, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Dionisio Mercado, Enju, Dexter Domer, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Donel Santiago, Chokoy San Pedro, Judy, Edwina, Shaina, Jaira, Carl at Jonah Villarosa at sa iba pa nating mga tagapakinig.